Dahil po nakapag-ipon na po tayo ng isang tray po na itlog, kailangan na talaga natin itong i-load kasi yung sa aking pag-load po sa incubator, pinaka maganda talaga yung 1 week collection po. Para sa ganon malaki yung chance na mapipisa. At yung ating itlog po, marami pa po yan. Kailangan po natin yan linisan. Sa akin dito, ibinababad ko muna sa tubig. Pagkatapos i-load po. Yan yung diskarte natin para maganda yung hatching rate at saka yung bakterya mawala, mapatay. Isang paraan din po para malaman natin na yung ating itlog po ay bago, hindi po luma, ay pag naglagay ka ng itlog sa tubig, lulutang po yan pag luma yung itlog na iloload po natin. O kahit anong itlog po, kahit table eggs. Yan po yung isang palatandaan para malaman natin na fresh pa po yung itlog. So walang lumutang po habang nilalagay po natin yung itlog, bago po ito. At ako naman po dito, kahit basa niloload ko po. Madali naman kasi yan mag-try. Ito po yung kagandahan sa pag-aalaga ng native. Hindi po sila mapili sa pagkain. Corn bran, o tahop, rice bran, crack corn, buo po na mais, kinakain po nila. Hindi po sila namimili. Hindi po gaya po na ibang manok, na gaya ng heritage chickens, ay mapili po sila. Kailangan talaga i-feeds kung maaari. Ang native po natin, hindi po kailangan yan. At makakatipid ka po talaga. Pag nakatipid ka po na malaki, ibig sabihin mas malaki po yung makikitain nyo po dito sa pag-alaga ng native. Madami po sa atin ay madali po sabihin na madali lang po mag-alaga, pero sa pag-alaga po ng manok, sa pag-umpisa, kailangan po yan ng budget. Pero sa native po mga katambayan, yung isang libo nyo po na kapital, maaari ka na pong makapag-alaga po na 10 na native. Yung mga ganito kalaki, 200 grams, 300 grams, maaari ka na po makabili po dito ng 10. So dito yan sa probinsya. Kung sa heritage chickens po, week old, yan yung karaniwan nyo po na makukuha. At hindi pa po kasiguraduhan na mabuhay lahat. Pero sa native sigurado po talaga na mabubuhay lahat kasi yung mga ganito na kalaki, 200-300 grams ay makakasurvive na po sa range. Karaniwan kasi na bintahan dito sa native, sa probinsya, yung mga ganito kaliit, nasa 80, 100, nakakasurvive na po talaga. Hindi po kailangan na ng ilaw. Kahit i-range nyo po, wala na. Kahit ulan init, nakakasurvive na. Ang kagandahan sa native kasi pag umuulan, sumisilong po talaga sila. Hindi po gaya ng mga heritage na kahit umuulan ay nagpapabasa. So madali po sila magkasakit. Pero ito, matatalino yung mga native. Pag basa yung paligid ay magtatago po yan sila kung saan sila makasilong. So, mahirap sila magkasakit. Yun nga, nabanggit ko po yung 1,000 po, may 10 sisiyo na malalaki. Yung mga nasa 200 grams, wala na. Madali ka na lang po makapagparami. At kahit pakawalan nyo po yung ating mga native, ay kakain po yan ng mga damo-damo, mga insekto. So hindi sakit sa ulo, alagaan. Yan yung mga katangian na native na para po sa akin. Kung kayo po'y mag-aalaga dito kayo sa probinsya, ibagay nyo po kung ano po yung alagaan nyo po ng mga manok para hindi po sakit sa ulo yung pag-market. Itong native po natin ay talagang hindi po nilalangaw. So talagang nabibenta po natin yung mga native. Yung mga sisiyo, malaki din naman po yung kitaan po dito. Yung mga nasa ganito kalaki, ayan, yung mga maliliit, maaari nyo po yung mabenta po ng nasa 60-70 per head. Ayan, yung mga ganun naman kalaki, nasa 80. Yung mga ganito kalaki, ayan, nasa 100 na po yan. So kumbaga makakapag-upisa ka po talaga ng maliit lang yung punan, 1,000. At sigurado na mabubuhay pa, makakapagparami ka. At kung
kalimutan nyo lang po yung araw. Pagtugtog po ng mga 3, 4, 5 buwan, wala na, RTL na po siya. Maaari ka na po makapag kolekta ng itlog, palimlim nyo po sa kanila. Hindi po kailangan ng incubator sa pag-alaga ng native chicken po. Kumbaga magaling po silang mag-limlim, nasa 90%, 80% yung hatching rate po nila. Basta maganda lang yung paitlogan po. At may kanya-kanya silang paitlogan, bawat isa na inahin, para maiwasan yung pagsapaw-sapaw at hindi matapakan yung mga itlog. Yung dalawa kasi yung maglimlim na mga inahin, maaari pong matapakan nila yung itlog, mabigatan yung itlog, mabasag. Yan yung isa sa mga dapat nyo pong iwasan sa pag-aalaga ng native. Sa experience ko po sa pag-aalaga ng native, pinaka-importante talaga yung paitlogan po nila. Kaya po dito, parang naglimlim na po ata ito. Ayan, isa lang siya. So, mas maganda na isa lang. At kahit may incubator po dito sa kanilang manukan, hindi rin kasi maiwasan na malimliman yung itlog. Okay lang din po yan. Para sa ganun yung mga manok din po natin na native na inahin, hindi din po kumbaga sabihin natin na mabuang. So, may mga term yan sa Bisaya. Pag yung manok na kinuha nyo po yung itlog na hindi po hindi po sila sanay, maaari po silang mabuang, lalo na po taglimlim na yung mga inahin. So, yan yung isa sa mga technique o kumbaga experience ko po sa pag-aalaga ng native. At yung tandang naman po dapat 1:5 din po, para sa ganun maganda din po yung quality ng similya na ibigay niya sa mga inahin. Gaya po dito, nasa 10 yung inahin, may 2 silang roster na taga-kasta at may reserva din po na 2. Ganun dapat, at iba-iba yung pagkukunan ng mga tandang para sa ganun hindi po main breeding at hindi po basta-basta magkakasakit yung mga sisi o resulta ng kanilang pag-mate. So ganun ang tawag nito, mga dapat gawin sa pag-alaga ng native. Madami ka na pong mga alagaan sa 2,000 nyo po o 1,000. Paumpisa lang po sa mga kunting budget ng ating mga kaibigan dyan na walang-wala talaga. At kung may malawak ka rin pong area, ay mas maganda din po talaga kung mag-alaga ka ng native, ay sabayan nyo po ng pagtanim ng mga mais na pwede na ipakain, zola o duckweed. Para sa ganun, meron ka pong alternative po na patuka. Huwag po yung puro ka didepende sa bibilhin nyo po na mga commercial feeds. Pero pwede na naman yung tahop para makamura ka. Yun, nabanggit ko po yung tahop, mas mura po yun. At makakatipid ka lang talaga. Ang sa native kasi, para kumita ka po ng malaki, dapat ma-discard ka po sa pagkain po nila. Kasi yung native, mabagal po yan silang lumaki. So, dapat ma-discard ka sa pagbigay ng patuka para makatipid ka. Yung magbibigay ka ng patuka pero mayaman sa protina, may halo kang mga kumbaga sabihin natin mga vitamins para malaki, lumaki sila agad. Ganun yung mga diskarte dapat. Yung ating madidagwa, maganda din naman po yun para makatipid po sa patuka o kumbaga mayaman sa protina. Pwede nyo po yan ihalo sa tahop. Basain nyo lang po, isap nyo lang po yung tawag ito, madidiagwa o kaya azola, ihalo. Pwede din po sabit yung madidiagwa para tukain po nila. Pero sa dito naman na area natin, o sa area dito sa kabila, may mga damo pa naman po. May yan, kumbaga rich in fiber po yung mga damo, kinakain po yan nila. At dito din po sa area na to, hindi porket nasa bukid po tayo, pwede po talaga tayong maglinis po. So dito, kahit doon sa atin, hindi pa tayo nakapaglinis kasi lagi po umuulan. Ngayong araw na to, linisan din po ito para magsunog at saka yung mga tawag nito, mga lamok, mawala, mapatay. Isa din po kasi sa nakakapagbigay ng sakit ng mga native, nagkakabulutong dahil po yan sa
sa lamok na kumakagat sa kanila. At lalo na sa bukid po tayo sa probinsya, napapalibutan tayo ng mga puno ng niyog. Malaga na magsunog din po tayo para mataboy natin yung mga lamok. So, ganun yung mga dapat gawin po natin sa pagni-native o kahit sa pag-heritage chickens. Lalo na sa bukid po tayo, nasa isang barangay, sa city. Ganun yung diskarte. Alam po yung kaganapan ngayong araw mga katambayan, at ako po yung nagpapasalamat sa mga bago po natin kaibigan, viewers, subscribers, followers. Thank you po talaga sa inyo, sa inyong suporta, sa mga napadaan naman po dyan. Sana po i-share nyo po na i-follow, i-like, subscribe. Napakalaking tulong po yan. Kung may mga katanungan naman po kayo, ilagay nyo po sa comment section at ating sasagutin. At huwag kalimutan i-click yung notification bell para sa mga susunod na videos. Sa mga nanonood po dyan ngayon, shoutout po sa inyo lahat. Sa mga hindi ko lang po na shoutout, isa-shoutout ko lang kayo sa susunod. Maraming salamat, God bless, at ingat po kayo palagi. Bye-bye!